Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here by Pan Motive. You're gonna get another video, reaction video. And this time, we're gonna talk about Flip Top, Manda Baliw versus Batang Rebelde. I-like muna natin yan guys. At ito nga pala ay requested ni Gervasio Liamente guys. Sabi niya sa akin, ano ba yun? Sorry guys, hinahanap ko kasi para kahit paano. Sino ba yun? Basta nandito yan guys, sabi niya yun na lang. Sabi niya Batang Rebelde versus, sorry guys, di ko na makita. Basta nandito lang yun guys. Wala kay Gervasio Limente, tinandaan ko naman eh. Baka sabihin nyo kasi hindi ko nakita yung mga napareact ninyo. Medyo mahaba lang kasi guys. Yeah. Yan, nagpapashoutout din pala si Ian Roy Dacapio, 8058. Yan, sabi niya. Ganun pa man, maraming salamat guys kung nandito pa rin kayo sa reaction video natin. Walang sawa na sumusubaybay at sumusuporta at nandiyan, nagko-comment pa rin. Maraming salamat sa inyo guys. Malapit na pala ang Christmas. So, alam ko, napaka-busy nyo na rin. Pero hopefully, makatulong tong reaction video ko para mapawi yung pagod ninyo. Something. Ganun pa man guys, kung bago lang kayo rin sa reaction video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. At kung di naman kayo makapag-share, kahit i-like nyo na para ma-recommend sa iba, tulungan nyo lang ako na lumaki rin yung channel natin. Kasi 60% ng mga nanonood na hindi nakasubscribe, hindi ko alam kung bakit allergic sila sa subscribing. Pero ako kasi nagsasubscribe ako sa mga idol ninyo. Ganun pa man guys. Maraming salamat. At bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. Music producer in California, man audio engineer at the same time. Ang master hypnotherapist sa amin, NLP, master practitioner, play psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Sa description na yung personal na channel kung gusto yung marinig kumanta o mag-react. At karamihan naman sa sinabi ko rito, reaction video lang, nasa fax me, ingat message lang tayo, kung may masabi na akong hindi maganda. Kaya na bahala magpasensya. Tapusin ninyo yung video, let's get to it. Manda Baliw versus Batang Rebelde. Hey! 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 Nakinig! Andito na naman at para doon nananabik. Mga katulad ko para bang mamahali sa mga magagandang babae na nakatabay doon sa malapit. Kape. Yo, flip the beer. Hey. 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 Siguro makakita sila dito ng kakaibang estilo na in-upgrade ko. Pero nandun pa rin yung komedya, hindi mawawala yan. Siguro idol ko na to si Manda Baliw. Natutuwa ako rito kay Manda Baliw. Siyempre, Manda Baliw yan. Medyo meron din tayong mga seryoso, meron din tayong bars. Pinaghalo-halo ko, pero more on comedy ngayong mangyayaring laban dito. Ano to pwede siyang maging style clash. Magaling siya mag-rhymes, mag-set up, pero yung style niya, luma yan para sa akin. Sinasabi nila ako daw yung luma, pero si Batang Rebelde talaga yung luma. Yung style ni Manda Baliw, pang crowd talaga siya eh. Talagang ilang laban pa lang kuha niya na yung kiliti ng crowd. Pero balita ako nung huling battle daw ni Manda, nagbibigay na din siya ng mga technical. So hindi ko pa siya napapanood. Salamat Batang Rebelde, tinanggap mo ang hamon na to. Karangalan sa akin to. Pero humanda ka. Lahat ng reaksyon maririnig mo. Ihanda nyo ang sarili nyo sa laban na to. Pwede kayong pwede kayong pwede kayong ha. Let's do this. Ihanda nyo ang mga reaksyon nyo. Yeah. Manda Baliw, wala akong masabi sa'yo pare, mamaya na lang sa stage, pero sigurado naghanda ka rin, kaya sana maging solid yung battle natin. Yeah. Flip Top, nandito pa rin. TIU Theater, Puerto Balentong 10, pang-apat na lalaban ngayong gabi. Isang malaking shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito, lahat ng suportang tunay online, at pati na rin sa lahat ng mga unggoy. Flip Top, magigay para sa parating natin laban. Sa akin,
Shoutout sa lahat ng mga represent collab, Hypebeat, silipin nyo yan, mga bagong disenyo. Lahat yan makikita nyo naman din sa intro. At syempre sa lahat ng MCs na buo-buo na liga, lahat ng mga ngayon lang din ulit nagpakita. At sa kanan ko, Antipolo represent para sa inyo. Mayay tayo lahat para kay Manda Baliw. At sa kaliwa naman, galing pang Tansa, Cavite represent para sa inyo. Magiyay tayo lahat para kay Batang Rebelde. Lalo na po ito si Batang Rebelde. Pinili niya mauna, tig 2 minuto to. 5 ang hurado natin, non-tournament battle. Vuelta Balentong 10, unang banat pakinggan natin. Batang Rebelde. Game? May nagtawag ng old gods. Kaya may lumabas na old guy na may old style at ugly face na ang sarap ipa-laminate para meron akong panakot sa mga daga dun sa aming place kapag holiday. Sa mga call time, ikaw ay laging late. Yan ang aking hate. Pag ako nag-assassinate, nuclear bomb, damay buong barangay, simulan nyo na mag-evacuate. I am great. Mga bars sobrang heavy, parang may added weight. Sobrang pogi, kagabi si Ann Curtis ang aking date. Pare, wait. Di ako sanay mag-multi ng ganong kahaba, kaya kailangan ko ng water break! Nagustuhan nyo ba yung line-up? Di ba, napakaswabe? Pero Arik, bibigyan kita ng tip, pare. Huwag mong ibibigay si Lip kay Sir Deo, kundi may laplapan na namang mangyayari. Pero balita ko, tattoo artist ka daw. Kaso yung tinta mo malabo, kaya sablay ka gumawa. Huling tinatuan mo ng portrait ng baby, ilang buwan lang lumipas yung baby, tumanda. At speaking of baby, ganito itsura ng baby kapag hindi minahal ng magulang. Kasi real talk, yung mama mo, yung hatred niya sa'yo masyadong advance. Biruin mo, excited siyang ipagbuntis ka para lang maipalaglag ka kaagad. Kasi yung mama mo, aswang, manananggal, nakilalang pokpok sa inyong syudad. Manananggal, pokpok, ano tawag doon? Kalahating mababa ang lipad. Pero seryoso, laban nito sa FRBL kay Jans, nagrebat siya, ang sabi niya, kaya ako ninakaw yung saging kasi ikaw yung nag-utos. Laban niya kay Gameboy, nagrebat din siya, at ang sabi niya, ibabalik ko yung hot sauce, kaya ako yung ninakaw kasi ikaw yung nag-utos. Wow! Nag-recycle ng rebat para lang makapuntos itong bobong rapper na sa pagkopya lang talented. O bakit? Yung mga ninakaw na linya mo, utos din ba yun ni Jonah sa Tryon Rems? O ano hindi? Wala bang katotohanan tong mga paratang ko? Eh ultimo nga dati mong nakalaban, puta, ninanakawan nyo. Ninanakawan mo. Laban nito, FRBL 1-up tournament. Kalaban mo si Enem. Ang sabi niya sa'yo, ginustong magka-moves ng Dunggalo kaso mukha kang garapata. Ay di, mukha kang, ano nga ulit yun? Nalimutan ko eh. Ginustong magka-moves ng Dunggalo kaso, ginustong magka-moves ng Dunggalo kaso mukha kang garapata sa Ghetto Dogs. Yun. Tapos nung laban mo kay C9, ilang taon na lumipas sa Motos, ang sabi mo naman, hinangad maging aso sa Ghetto Dogs kaso di tinanggap kasi mukha kang garapata. Ang galing. Bistado sa akin tong fake MC. Ano yon, di mo kinopya, nagkataon lang. Ano tawag doon? Destiny? Ulul! Mas masahol ka pa sa mga hip-hop content creator pag nagbuo ka ng rounds at nag-spit kasi nagko-compile ka lang ng clips tapos aasta kang legit. Weak! Kaya pag may sinabi siyang rebuttal, inulit niya lang yun. Pag may sinabi siyang magandang linya, kinupit niya lang yun. Di nyo napapansin, matagal na kayong niloloko ng lecheng yan kasi yung binayaran yung ticket, brand new, pero material niya, puro nakaw at second hand. Hindi ka rapper, isa kang scammer. Wow. Ang sarap mong pektusan, pero magre-rebat siya at makikita natin kung gaano siya naapektuhan. Tayo muna para kay... Maganda yung ginawa ni Batang Rebelde, pero I think it's very premature. Maganda, wala pa siyang gigil dyan eh. Wala akong nakikitang intensity, heat, walang init doon. Kumbaga sinasabi niya lang yan, parang wala ang gusto niya masabi. Maganda talaga yung parang meron siyang intention talagang wasakin si Manda Baliw. Pero nakita ko mukhang parang, hindi ko alam kung magkaibigan ba sila o close sila, hindi ko alam. Pero I don't feel anything. Even though parang nagsasalita lang si Batang Rebelde. Yun lang yung point ko doon.
Kasi may mararamdaman kami intensity. Kaya natutulog yung mga tao kasi hindi nila maramdaman na merong beef na nangyayari. Tignan natin yung gagawin ni Amanda Baliw. Angas mo ah. Pinagbibintangan ako magnanakaw. Mali yung paratang mo, baka kasuhan kita. Kalaban ko pala si Batang Rebelde. Ang kantutero ng mga lola sa Cavite. Pormahan ay simple pero galawan ay terrible. Wanted to sa lugar nila sa kasong pagnanakaw ng dahon ng sili. Hindi ka ba nagsisisi sa pinangalan mo sa sarili? Batang Rebelde. Tanginang pangalan yan, pang sine. Aking napansin eh. Parang title ng lumang pelikula ni Robin eh. Hoy bata, matanda ka na, obvious. Ako ang tunay na matanda pero mukha pa rin bata. Tom Cruise. Ilang taong ka na ba? 33 ka na, Maji. Sa katanong ko lang, meron bang rebelde na yung gupit laging 2x3? One-liner laban sa mahaba mag-set up. Ang manalo ka, hindi pwede. Yung setup ko, mabilisan lang, malaambos sa rebelde. Parang ito yung nakita mo sa balita. Brutal kang papatayin. Nakasuot ka man ng bulletproof sa ulo kita babarilin. Ito pala si Marvin. Ang hip-hop na dolphin. Gangster na walang gang. So, para ka palang hitman na walang gun. Kidnapper na walang van. Sikat na walang fan. Buntis na walang tiyan. Isa kang matalinong walang alam. Nung nakaraang eleksyon, binoto niya yung Picos machine. Hindi na ngayon, sir. Ngayong eleksyon, ang iboboto niya naman yung Pixer. Gumawa to ng jingle. Ang ina, nagbabars pa. Gumawa din to ng gospel song, puta, may mura. Kaya ako tinanggap yung hamon na to kasi yung isang joker na nakalaban mo, sumikat, yumaman. Baka maging ganun din ako. Malay mo, nasa iyo ang swerte na parang duwende. Baka sakali lang mapagbuksan ng pinto kasi yung lock pala na kay rebelde. Halos lahat ng nakalaban mo, sumikat. Ikaw, yumabang. Halos lahat ng nakalaban mo, nagkaroon. Ikaw, wala lang. Halata naman na naiinggit ka sa mga kasabayan mo kasi yung karir nila mas naging better sa'yo. Itong napag-iiwan ng veterano, napaghahalata ang veterano. Woo! Wala ka nang view sa iba't ibang liga, nag-blackout ka pa men. E di mas lalong dumilim ang iyong paningin. Palipat-lipat ka ng liga kung saan-saan ka napupunta. Palaboy ka ba? Itong rebeldeng NPA, hala, no permanent address pala. Tas yayabangan mo ako, di naman ako nagyayabang sa'yo. Nako, di ko nga pinagyayabang na undefeated ako. Nasasabihin mo, si Manda, puro lang patawa. Lagi na lang ganon. Estilo ko galing pa sa lumang panahon. Ano bang mali doon? Bagkos kung hindi nyo natatanong, binabalik ko lang ngayon yung komedyang nagpasaya sa inyo noon. Nakuha ni Amanda Baliw yung first round. Very obvious naman yan. Kahit hindi na natin sawatin. Tignan natin yung second round ni Batang Rebelde. Parang ba, nagpahinga natin? Hopefully mas intense. Yo! Sa mga sinabi mo, hindi ako natakot. Kaya ako binoto yung Picos machine kasi at least hindi yun marunong mangurakot. Pero sa tagal ko dito, nasaksihan ko na iba't ibang uri ng pagkulata. Kaya anumang meta, punyeta, imposibleng ako ay mauga pa. Kasi kada ikot ng rounds, I will adapt sa yung mga atake. Divine General Mahuraga. At ang tunay na pangalan niya, Nico. Kapag nasa stage, Baliw. Nico, Baliw? Good! Hindi, wag na natin. Huwag na natin pag-usapan. Basta sobrang weirdo ng iyong trip. Yang asta mong ikaw ang pinakamagaling sa liga. Iho ang toxic. Feeling MVP tong Joker. Hoy, di kasi Nikola Jokic. Feeling Joker, kaya pala siya daw yung bagong senyorito. Mukha kang ang alipin sa gigilid. At kapag nilegit check ka ng real jokes, di uubra mga hirit mo doon. Kung sa bagay, ganyan nga pala mga baliw, madalas nag-iilusyon. Yung balat mo parang sunog na goma. Yung kulay mo karimari-marim. Kapag nakipagsuntukan ako sa'yo, ang tawag doon, shadow boxing.
Kasi mas dark ka pa sa aura ni Lil Strokes na may counting presence din ni Saito. Kung si Sherman pinapaputi ng Diyos, eto naman may reverse vitiligo. Kaya nung pinagbubuntis ka ng mama mo, na manananggal, lahat ng kadiliman sa mundo sa sinapupunan niya na ipon. Kaya nung ginender reveal ka, puta kulay black yung ribbon. Pero magre-rebat yan. Uulitin niya na naman yung, kaya ako maitim kasi ako ay proud Pinoy. Pukin ang ina mo. Pinoy maitim. Isipin nyo nga si Emilio Aguinaldo, Egoy. O kaya si Jose Rizal, Niga. Diba? Mababago yung kasaysayan dahil sa katangahan nito. Yung mga miyembro ng katipunan magiging katipunegro. Ano? Nakaka-open ba masyado yung mga rap ko, utol? Ikaw tong maitim na komedyante pero wala kang dark humor. Anak ka ni Bentong kay Whitney Tyson. Mapangahas pero walang taglay na kamandag. Python, mas overrated ka pa sa presyo ng iPhone. Yung rounds mo, puro lang hangin. Cyclone, kung puro ka jokes, wala kang maaabot. Hindi ka rin pwedeng maging icon. Kapag nakabato at tamang lakad ka ng ilang milyadong ka lang nakakahit ng milestone. Pero na, sige na. Ikaw na crowd favorite. Minahal ka nila kasi naa-attract sila sa iyong kengkoy na appearance. Pero kung tingin mo sapat yan, nagkakamali ka. Patunay yung laban ni Bagsik kanina na hindi lahat madadaan sa karisma. Maganda yun, ha? Ano natin Yo! second round niya ng Banda Baliw. Tang ina. Yo! Yo! Hindi daw Pilipino ang mga negro. So hindi pala Pilipino si Saito. Yo! 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 Magaling daw to mag-basketball. Wow ka! Nakakatuwa. Yung laro, hindi pa nagsisimula, pero si Marvin, nakadepensa na yung muka. Magaling daw to mag-basketball. Yes, it is true. Yung galawan niya, kangkarot. Yung muka, kangaroo. Nung nakita ko laro nito, ako'y oh shit. Yung galawan niya, malaluka. Luka Bogchik. Basketballista nga, Dick. Lakas ng tama mo, sir. Pag nakakasalubong mo to sa daan, biglang nagko-crossover. Meron sa akin nakapagsabi, bully ka daw dati. Nung nag-aaral ka, lagi kang nag-guidance kasi mabagra ka daw pare. Nagpipigil ka ng tae. Tas uutot ka at ipapaamoy mo sa katabi mong babae. Kaya ayaw ka nang isama pag may outing at swimming ang klase kasi umiihi ka sa swimming pool tas hindi mo sinasabi. Sa pagre-rebelde mo, nawalan ka na ng kaibigan. Kasi lahat ng friends mo, hinahamon mo ng barilan. Kaya nung nag-aaral ka, wala kang ganong barkada. Kasi sa... Ayoko na, guys. Sumasakit yung paa ko, guys. Hindi ko mapigilan, guys. Kung ano nang ginagawa ni Banda Baliw, puti. Hindi, natatawa na ako. Pag nakasalubong mo, nagkaroon. Doon pala natatawa na ako. May mga ganun talaga mga tao, guys. Pag nakasalubong sila, puta, ito. Ay, nakakagagang puta. Ay, busy talaga si Banda Baliw. Sumasakit yung paa ko. Marami sumasakit, pinipigilan ko tumawa. Kaya talaga ito. Uutot ka at ipapaamoy mo sa katabi mong babae. Kaya ayaw ka nang isama pag may outing at swimming ang klase kasi umiihi ka sa swimming pool tas hindi mo sinasabi. Sa pagre-rebelde mo, nawalan ka na ng kaibigan. Kasi lahat ng friends mo, hinahamon mo ng barilan. Kaya nung nag-aaral ka, wala kang ganong barkada. Kasi sa tuwing papasok ka ng school, lagi kang may baong granada. Pinupo na po. Patay sila talaga. Parang ano lang siya rito, direkta siyang insulto. Ay, sayang yung mga gawa ni Batang Rebelde, mga multi-multis yung mga ganun. Pero hindi talaga, ano talaga guys. Pag ginanong nilait-lait ka lang ng ganun, ang hirap nun. Mga two-liners ni Banda Baliw masyadong direkta.
Di lang siya direkta, hindi lang very charismatic, pero very catchy. Madaling maabot, madaling maintindihan, madaling mahanap yung punchline. Ang hirap ng ganun, guys. Mahirap lumaban sa ganyan. Pag lumaban ka na meron kang 4 bars na setup bago yung punchline, kailangan yung punchline na yun yung magdidikta ng buong round na yun. Or else, yung every 2-liner ni Manda Baliw yung papatay sa'yo. Bakit? Kasi very static yung ginagawa. Very siya talaga. Mabilis mahanap yung punchline Yung may mga 2-liners na even though may punchline, parang hindi masyadong nagmamarka. Pero yung mga sinasabi ni Manda Baliw, nagmamarka. Mabilis mahanap, mabilis makonsider. Mabilis ma-highlights. Mahirap. Abot kamay. Ayun yung tumalo kay Batang Rebelde. Mahirap kalaban. Wala na landslide si Batang Rebelde. na landslide si Batang Rebelde first and second round. I'm very sad, man. I mean, I like Manda Baliw pero hindi ko malaman na may ganito pala siyang rounds na talagang hindi pokpukan, kumbaga talagang diretso niyang iniinsulto at nilalait na parang bata. Pinagmukhaan niyang bata lang si Batang Rebelde na parang pwede niyang asarin kung saan-saan. Inaasar niya, textbook pang asar, parang durog kagad parang binubuli niya lang. Nahirap yung gano'n. Barkada. Kasi sa tuwing papasok ka ng school, lagi ka may baong granada. Nung pinupuna po pagkabaliw ko, mas baliw ka, fre. Biruin mo may mga bagay kang pinaglalaban na wala kaming pake. Wala daw masama sa pagre-rebelde kung gusto mo yung ginagawa mo. So, pwede ko palang suwayin utos ng nanay ko kasi tinatamad ako. So, pag tumaay ako at ayoko magbuhos, pwede pala ako mag-utos. Pag wala akong pagkain, yung ulam mo, pwede ko agawin. Pwede pala ako magnakaw pag wala akong pera. Ganyan ang utak ng rebelde. Kaya nagkakagera. Galit na ako. Well, meron kasing saying na kaya daw nagkakaroon ng gera dahil daw ang humanity ay careless. Careless tayo sa pagsasalita, careless tayo sa action natin, careless tayo sa mga idea. Sa idea ng words na careless, doon nagkakaroon ng away. Kahit nga sa pamilya, carelessness yung pinaka number 1 na issue kung bakit merong mga bagay na hindi pagkakaintindihan, pagkakaunawaan. Careless tayo, wala tayong pakialam sa kung anong hindi tayo aware, yun ng problema natin. Tuloy natin. Galit na ako, pasensya. Yung kabubuhan mo kasi di maipaliwanag ng siyensya. Yan ang resulta ng madalas mong pag-absent sa eskwela, pinag-aaral ka pero mas pinili mong manood ng Cinderella. Papatayin kita gamit simpleng letra, mawawalan ng beat, puso mo na parang akapela. Nung nagtawag ng old god si GL, hindi ka kasama. Grow up, bata. Munting paalala, itong pinapagalitan kong bata, sana magtanda na. Nanatili kang rebelde kasi galit ka sa iyong ama. Nanatili kang rebelde kasi pasaway ka sa iyong ina. Ayaw mong makinig sa opinyon ng iba. Nanatili kang rebelde kasi kala mo kaya mo lahat mag-isa. Nanatili kang rebelde kasi ikay tanga. Kahit veterano, di ko gagalangin ito. Durado sa akin pagka-rebelde mo. Bata na lang tingin namin sa'yo. Kaya lang yan. Kanino bang anino to? Galit na galit. Inggit ka lang sa basketball kasi ako sa iyo ay mas better. Sobrang galing ko at gwapo, kasama ako sa first bite ni Kylie Jenner. Pero round 3 na. No choice. Kailangan ko nang gamitin yung nakatago kong estilo dito. Ito'y minana ko pa sa aking mga ninuno na kung tawagin ay hipnotismo. Sundan mo lang to kaliwat kanan, sigurado makakaramdam ka ng pagkahilo, iho. At pagpitik ko sa aking daliri, sigurado bigla kang makakatulog dito mismo. Puta, ako pala yung nakatulog no? Ito'y reverse hypnotism. May pangontra si Barok. Yung round mo kasi sobrang boring, kaya ako yung inantok.
At matanong kita, Bugo, sure ka ba na lalaki ka? Kasi kung ganon, sarap battle kasi yung kabadingan mo bigla-biglang sumusumpong. Kasi kung totoong lalaki ka, nung battle mo kay Kayram, bakit mo siya hinamon ng sundutan ng tumbong? Sundutan ng tumbong? Yun na ba yung napili mo na pandagok? Yung hirit mo ay pambayot. Kayram, sundutan ng tumbong. Walang connect, kaya pilit na lang pinasok. At nung huling ahon, Royal Rumble, si Bagsik. Lakas kasi ng bars ko, nagkaka-technical tuloy eh. Technical problems, i-ano natin yan, troubleshoot. Royal Rumble, si Bagsik, ginawa kang alipin, katulong at alalay. Ginamit ka kang kasangkapan at sandatang pangsalakay. Gawin kang sakripisyo, yun lamang ang kanyang pakay. Nakakalungkot na tinuring mo siyang kakampi, pero ginawa ka lang niyang alay. At speaking of Bagsik, di ba para di na siya mang-rape, tuturuan mo siyang mag-masturbate? Diyan magaling ang idol nyo, kaya eksena sa araw, isang bahay sa araw nila, oh. Sobrang bored, wala magawa kaya't naghanap ka ng bold na makakalkal. Agad mo sinara ang pintuan pero di mo na malaya na yung asawa mo ay papasok para sobrang lakas ng paglagapak. Ang akala niya may sinasampal at yung asawa mo ay nagulat ng binuksan ng pintuan dahil huling-huli ka na nagsasalsal. Pero bitin ba yung suntok? Yung 4-bar setup, walang wordplay na high class. Nahuli kasi ng misis kaya naudlot yung climax. Okay. Pero sa pagkakaibigan nyo ni Bagsik, ikaw yung bad influence sa kanya. Kasi real talk, may tinatakbuhan tong obligasyon. At kahit maging single mom yung babae, hindi sa kanya mahalaga. Hindi na para pangalanan kung sino yung nadisgrasya mo, tanga. Pero buntis yung aso ng kapitbahay nyo at ikaw ang ama. Wala kang awa, tarantado. Huling-huli ka daw sa akto, dinodog style mo yung aso. Pero sa relasyon, masyado din tong gago. Kasi yung misis mong si Jen, dati okay naman siya sa relasyon nyo eh. Kasi araw-araw mo binibigyan ng bulaklak, tsokolate, gabi-gabi mo pa akong haranahin. Ngayon, kinukulong mo sa kulungan ng aso. Hindi mo pa pinapakain. Nasasakal na siya sa relasyon nyo, magbuhat nung magbago ka ng gawain. Kaya ngayon, hindi na oxygen mula nung nagbago yung ihip ng hangin. Nagaya ba kay Bagsik? Oxygen. Fake na kwento yan. Oxygen. Yung angle ko, totoo. Yung sa kanya, invento lang. Sa kanya, invento lang. Ano ba yung panghuli kong line? Yan! Ganyan ang ginagawa niya. Ganyan ang ginagawa niya. Walang kwentang technique par. Nandi-distract kasi, Paul, dun lang siya nakaka-technical. Tinamaan si Manda Baliw. Tangina niya, nabarya si Manda Baliw. Wow! Tangina niyan. Shit. Wow! Nautakan siya dun yan, no? Batang rebelde yan. Invento lang. Ano ba yung panghuli kong line? Yan! Ganyan ang ginagawa. Yung angle ko, totoo. Yung sa kanya, invento lang. Sa kanya, invento lang. Ano ba yung panghuli kong line? Yan! Ganyan ang ginagawa niya. Ganyan ang ginagawa niya. Walang kwentang technique par. Nandi-distract kasi, Paul, dun lang siya nakaka-technical. Nautakan siya. Kita niyo, yung ginawa niyang physical, niribat ko ng lyrical. Ganun ako kagaling, brother. Para kang nag-shopping na di tinigyan yung presyo, kaya nagulat ka sa counter. Parang narinig ko na yung counter kay GL yata, hindi ko alam. Pero magandang, wow, nasa pool doon si ano, si Manda Baliw. Putang enang yan. Nabaril siya doon. Ginamit mismo ni Batang Rebelde si Manda Baliw bilang props. Yung pagiging, ay nako. Yung pagiging ano ni Manda Baliw, yung ano niya, yung very carelessness niya. Ay, ang nagbigay kay Batang Rebelde ng maayos na props. Tingnan natin gagawin ni Manda Baliw. Pero 1 and 2 panalo na saan si Manda Baliw. Dapat inayos ni Batang Rebelde yung first, second. Kailangan may giggle talaga siya. Tuloy natin. Okay, game. Utangin na mo ha. Ribatan ba? Ha? Ribatan ba pare? Nagsundutan daw kami ng tumbong ni Kayram. Yun ang kanyang sinasabi. Nagagalit ka lang kasi hindi ka namin sinali. Ayan, tangina mo ka. Dapat sa'yo hinahambalos. Nung pinuwitan ko yung aso, bakit ka nagsiselos? Yo!
Lagi mo kinukumpara sarili mo sa mga NBA players, ang tatangkad ng mga yon. Ikaw sa sobrang mong liit, kaya mong mag-jumping rope gamit sintron. Kala mo, kayang sumipa ng mataas, maliit ka ng likas. Mahaba ka nga mag-set up, ang ikli naman ng bias. Ang dami sinasabi na parang sinasapian. Pag ito nag-set up, para siya nagluto ng hapunan, tas natapos na tanghalian. Kung sa paliwanagan lang, mas maikli, mas maayos. Kumbaga sa pera, mas maganda yung tipid kaysa magastos. Tapos, malambing pa sa Ilonggo yung tono niya. Pag bumabanat, di mo malaman kung nagrarap ba o nagbabasa. Repin mo, low waist gang, low waist pero ang laki ng tiyan. Pwede ba ako dyan? Puro ka exercise, yung katawan mo, di naman nagbabago. Yung pag-gym mo, masyado mong feel na feel. Gangsta na nagsusumba. Man, are you for real? Nakita ko sa iyong reel, taglay niya ang mga dance moves parang dancer ni Kuya Will. Ang tunay na lalaki merong bilbil. Alam ni Kuya Kebs ang totoo. Malalaking ahas nakatago sa ilalim ng malaking bato. Kaya wag mo akong inaano, kahit tanungin mo yung mga tao dito, mas sexy pa ako sa'yo. Ang ina mo, batang rebelde. Hindi ka naman healthy. Biruin mo gigising ka ng alas 7 para mag-jogging tapos magbabaho ka ng spaghetti. Ang ina mo, weirdo, nag-uulam ka daw ng candy. Sabi mo sa'yo ang... Ayoko na. Nag-uulam na na kayo si Bata ngayon. Gagawa. Ay, guys, puta kayo na. Masakit yung ulo ko. May migraine pa naman ako ngayon. Weirdo, nag-uulam ka daw ng candy. Sabi mo sa'yo ang Cavite? Mayor ka dun, men. Parang kasi Hep Abi, pati yung QC inangkin. Patay ito sa akin. Gamit ang mga barang nakakagulat na parang si Titong umakyat sa kwarto ni Pamangkin. Sa mga joker, lagi kang game over. May galit ka sa Bisaya simula nung tinalo ka ni Ponger. Tinalo ka ng mga linyahan niyang, welcome to my place. Durog ka't na panes, tapos 3 buwan kang depressed. Yung nunal mong parang permanenteng kulangot, sabi ng nanay mo, swerte daw yan. Naniwala ka naman. Yayaman ka daw dyan na parang nanalo sa sugal, kaya hindi ka na nagtrabaho, umasa na lang sa nunal. Woo! Ayoko mamersonal, pero puro lang to pagwapo. Babad sa games at hilata sa kwarto, habang yung asawa niya, OFW, nagsisilbi sa mga mababahong Arabo. Ganyan ba yung dapat nabiliban na tao? Yung asawa yung pinagtatrabaho? Loki. Kung di ka pa nagrebelde, wala ka pa pinaglalaban sa sarili. Para kang tanga ka. Mabuti sana kung makakatulong sa marami yung slogan mo, mas maganda pa. Akala ko pa naman yung pinaglalaban para sa bayan, pansarili lang pala. Time? Sa tingin ko lang nakuha pa rin ni Manda Baliw yung third round. Kasi package pa rin siya, wala kang hinto yung punchline niya. Pero maganda yung setup at tumatak yung tira ni Batang Rebelde dun tungkol sa Pero obvious naman to, guys. Siguro pwedeng manalo si Batang Rebelde pag tiningnan lang dun yung skills wise. Pero guys, skills wise ay hindi kabuuan ng buong battle rap. Kailangan mo pa rin talagang, kahit may skills ka, kailangan mo pa rin talagang magkaroon ng package. Iba yung package, nandun na yung skills, nandun na lahat, nandun na pero nandun na din yung may skills wise, hindi naman pwedeng tabunan yung buong, diba? Pero kung sakali, pwede makuha ni Batang Rebelde yung second and third round. Pero for me, base sa pagkakarinig ko, Manda Baliw got the upper hand. Kasi mas abot kamay yung mga punchline niya. Tapos mas marami. 2-liners siya ng 2-liners. Tingnan natin kung sino panalo. Manda Baliw versus Batang Rebelde. Mag-iisang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 3-2. Mag-ingay para kay Manda Baliw.
Shoutout, Kubu 639, Yanko, Big Sleek Clothing, may Tata Alex, Overdose, Omano Cusgado, Jeffrey Simeon, Mayakan Tags, Rapid Rhymes, 99, Pouch 1, Renzo, Moto Bouncer, peace, mataman. Shout out sa lahat ng sumuporta sa amin. So, yun. Ayun, round 1, tsaka Shoutout dun kay Batang Rebelde tsaka kay Batang ano. Pero obvious naman yun. Huwag natin masyadong pahabain. Ganun pa man guys, bibigyan ko ng 10 yung laban na yun. Maganda. Merong chance si Batang Rebelde talaga. Kaya napakadikit ng laban kasi yung idea kung paano sila ginudge base sa skills wise at base doon sa mga punch naman. Sa tingin ko, ganun yung tinignan eh. Pero hindi mo rin talaga pwedeng i-discredit yung mga ginawa ni Batang Rebelde. Pero na-overpower lang siya ng two liners. Nakakalimutan din kasi yung setup at ganda ng mga multis mo. Pag sunod-sunod yung punchline ng isang tao at isang individual, nawawala siya eh. Unless talaga nagsusulat ka, pero minsan kailangan hindi mo nasulatin eh, kasi kailangan mo talagang tingnan sa what you feel at naririnig mo. Kasi yung bawat naririnig natin, yun yung nagtitrigger ng mga talino para makapagbigay tayo ng impormasyon eh. 'Di ba? Tapos nasusuri naman natin yan kung gaano tayo hindi naman eksperto, kasuri sa pag-listen, 'di ba, sa isang bagay. Ganun pa, bibigyan ko siya ng 10. Sa tingin ko, mas gigil lang si Batang Rebelde, mas na-justify niya yon, tapos na-intense yan yung may pag-asa siyang manalo kasi nakikita yung difference ng performance eh. Pero na-outshine lang siya ng Banda Bayo kasi mas maganda lang yung baon niya. Ganun pa man, other than that, panalo tayo lahat doon. Bibigyan ko siya ng 10. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya nyo, makaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo, tigit sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala na Google Pro. Ingat kayong lahat yan. Makita kita sa susunod na video. Peace out.